Buksan natin ang ating Bible sa Romans chapter 8 verse 28. Pagkabanggit ko pa lang ng Romans 8, alam ko na yan, Pastor, kabisado ko na yan, Pastor. Romans 8:28. By the way, kung gusto niyo mag-participate, nandito, amen lang po kayo, ganyan. Amen, ngiti lang kayo, tawa lang po kayo, ganyan. Romans 8:28. Libre po yan, walang bayad. Eat all you can. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Let me repeat. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Third time is a charm. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang title ho natin ay pinamagatan kong It's All About the Ingredients. It's all about the ingredients. Frustrated din yung iba sa inyo kasi hindi naman ako nagluluto. Wag ko kayo mag-alala. Yung nagsasalita mismo, hindi rin marunong magluto. Ang specialty ko, payless tsaka pritong hotdog. Kasa kayo? It's all about the ingredients. Alam nyo, ang sabi ng mga eksperto, para daw masabing healthy ang isang tao, hindi po pwedeng healthy lang siya physically. Para masabi nating healthy ang isang tao, he must be healthy physically, socially, mentally, spiritually, intellectually. So there are at least 5 aspects of your life na healthy para masabing overall you are healthy. So it's possible that you are healthy physically pero emotionally unhealthy. At kapag nangyari na physically healthy, physically fit, pero hindi intellectually fit, hindi ka pa rin matatawag na healthy kasi yung 5 components na ito ay napakahalaga para makonclude natin na ang isang tao talaga ay merong malusog na pangangatawan. Huwag kayong tumingin sa katabi nyo, malusog ang ating pinag-uusapan. Hallelujah. And every time we come to church, I believe narito tayo because we want to receive a word from the Lord. Hindi tayo narito para kay Pastor Stephen o sa Gia Kamanaba o kay Tatay Larry. We are here because we want to receive a word from God. And every time we hear the message, every time makakarinig tayo ng mga preachings, at ang mga preaching is all about 5 things that you can do in order for you to experience peace. Parang nakaka-excite, di ba? Pagka ang topic natin is 5 recipe for success. Imagine niyo kung meron tayong mga topics like 5 recipes for joy o 5 recipes for peace. Alam niyo kung gagawin nating libro yan, siguradong bestseller. Kapag dinidiscuss natin, ito ang 7 bagay na pwede mong gawin para ikaw ay magkaroon ng kaligayahan at kapayapaan. Pero katulad ng dinidiscuss natin mga kapatid at paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, hindi po pwedeng meron kang joy ay masasabi natin complete na ang healthiness ng ating katawan at ng ating sarili. No, my friend, there are a lot of components na kailangang sama-samang nagtutulungan para masabi nating meron tayong healthy relationship, meron tayong healthy perspective, meron tayong healthy spiritual, physical, emotional, and intellectual life. Ibig sabihin, lahat ng aspect ng buhay, kailangan sabay-sabay na nagtutugma, sabay-sabay na nagtutulungan, at sabay-sabay na nagkakaisa para masabi nating healthy ang isang tao. Katulad ng pagkain, kahit kompleto ang ingredients, pero merong isang ingredient na sablay. Sumobra ng lagay ng asin, sumobra ng lagay ng suka, sumobra ng lagay ng toyo. Nagpapanggap lang ako, di talaga ako marunong magluto, pero you get what I mean. Amen? Ano ang gagawin natin kapag ang isang ulam na tinikman natin ay hindi masarap? Napansin niyo ba na kahit hindi ho tayo marunong magluto, pag nakatikim tayo ng ulam, madalas tayo nagiging food critic. Pansinin niyo yun? Diba? Hindi tayo, ako for example, hindi ako marunong magluto, pero kapag matabang, pwede ko sabihin matabang. And by the way, pagka pinagluto kayo ng asawa nyo, at tinanong niya, masarap ba? It's a trap. It's a trap. Okay, it's a trap. You gotta be careful with your answer. Hallelujah. Pero let me just tell you, si Jenny na asawa ko, I can tell you this, kahit bihira yan magluto, napakasarap yan magluto. Hindi ko nagbibiro, dinibiro yan guys. Seryoso na yun guys. Amen kayo dyan. Amen. And every time pinagluluto niya ako, tatanungin sa akin, masarap ba masarap? And most of the time, and I should say all the time, whenever we taste the food, and it looks delicious, madalas, pero alam niyo mga kapatid, masarap talaga eh. Pero di ba nakakatikim tayo ng mga pagkain at mga ulam na parang may mali? Diba parang kulang sa asin, o kaya naman sobra sa asin. And usually kapag may kulang tayong nararamdaman o
sobra tayong nararamdaman is we become critical of it. Inaalam natin ang lahat ng mga ingredients nito, saan ito nagkamali. Do you understand? Pero napansin niyo ba, minsan yung mga favorite food natin, we don't even bother to check the ingredients. Di ba madalas tayo pag nag-grocery at bumibili tayo ng mga grocery items natin, madalas hindi na natin tinitignan kung ano mga ingredients nito. Kasi satisfy ka sa napoproduce nitong lasa o napoproduce nito sa'yo. Pero once na nagkaroon ng pagkakamali na parang may kulang, tinitignan kagad natin na sobrang ba siya ng asin, na sobrang pa. Pero napansin niyo ba na kapag merong mali dun sa ulam natin at merong mali dun sa kinakain natin, anong usually ginagawa ng mga nanay niyan? Naalala ko dati, nung nagkasakit si Jenny, tinangka akong magluto for the first time in history. Muntik na nga magkaroon ng end of the world noong time na yon. Kasi talagang hindi ko talaga, nung nagkasakit siya, sinubukan kong paglutuan siya ng adobo. At alam niyo, di ba, pag may trangkaso ka, panlasa mo, wala eh. Madalas, nawawalan ka ng panlasa. Hindi lang COVID yan, huwag kayo mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Relax ka lang, okay? Pagka nawawalan siya ng pero kahit na hindi accurate yung kanyang panlasa, nung tinikman niya yung adobo ko, naramdaman niya yung alat. Kasi talagang pagtikim ko rin ako mismo, hindi ko makain yung sarili kong luto kasi parang feeling ko, sobrang alat niya talaga. And when it tastes bad, alam niyo, ginawa ko, huwag kayo maingay ha, atin-atin na to, kami lang ni Jen na nakakaalam nito, wala yata siya dito, doon pala, okay. Yung time yung ginawa ko, sa sobrang frustrated ko, hindi naman niya nilait yung luto ko, pero tinapon ko yun. Kasi para sa akin, parang wala nang paraan. Alam mo, sabi ni Jenny sa akin, ba't mo tinapon? Kaya pa yang ayusin. Biruin mo yun, Brad. Ibig sabihin, kapag it tastes bad, sometimes, pwede mo pang doktorin, di ba? Pwede nyo pang ayusin. And unfortunately, sa buhay natin minsan, kapag may mali sa pagkain, gusto nating doktorin, pero bakit pag may mali sa buhay natin, ayaw natin pakialaman? Napansin nyo yun? Napansin nyo na madalas alam natin kung anong mali sa atin, alam natin kung saan tayo nagpo-fall, alam natin kung anong addiction natin, pero we don't bother to ask the question, how can I fix this? Hindi katulad ni Janice, ano niya, doktorin na lang natin. And usually tayo kapag may mga mali sa buhay natin, may mga mali sa emosyon natin, and we are aware of the things that is wrong in our life, the basic thing, and the number one thing that we usually do, katulad ng pagluluto, dagdagan natin ng asin. Dagdagan natin ng tubig. Dagdagan natin ng ganito, dagdagan natin ng ganyan. Pero sino sa inyo naniniwala, hindi porkit nagdagdag ka, maaayos na kagad. So, ibig sabihin, hindi porket, halimbawa, may mali sa buhay mo, tinanggap mo si Jesus Christ, dinagdag mo yung Christianity sa iyong buhay, it doesn't mean that your life will be fixed dahil lang naging Kristiyano ka. Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi lang dagdag ng dagdag, napakahalaga sa pagiging Kristiyano, yung mga binabawas natin. Look at the Word of God. Ang sinasabi ng Word of God sa atin, you accept Jesus as your Lord and Savior. Do you agree? So you add Jesus into your life. Just add Jesus. Just add water. Just add salt, just add Jesus, and we expect that our life will be fixed just because we add Jesus. Now, let me just clarify. Jesus can fix your life. But also Jesus did tell us, sinabi rin ng ating Panginoon na yes, you accepted Him as your Lord and Savior, pero may mga inutos siya sa atin to get rid of bitterness, to get rid of our anger, to get rid of our hatred, and unless natanggal natin yung pinapatanggal ng Panginoon, we will not experience the best that God has for us. So, hindi laging applicable yung just add salt, just add water, or just add Jesus. Because there are a lot of things in our life na pinapatanggal ng ating Panginoon sa atin. So, it's very important that we check the ingredients. Because ingredients makes all the difference. Ingredients will make the good food a great food. Ingredients makes the food memorable. Now, let me test your memory. Saan ang pinakamasarap na sinigang natikman mo sa buong buhay mo? Go ahead. Come on. Pinakamasarap na kare-kareng natikman mo. You see that? Di ba nababalik ka sa memory mo? Because a great ingredients will bring back the memory. May mga ingredients na mandatory, may mga ingredients na optional. But ingredients matter. Kaya nung binabanggit ni Apostle Paul yung Romans 8:28, parang nung binabasa ko yung Romans 8, sabi ko, Lord, salamat kasi may bago kang pinapakita sa amin na yes, mahalaga na meron tayong joy. Yes, mahalaga na meron tayong peace. Yes, maganda na i-pursuit natin ang happiness. Pero yung love, joy, peace, all of these things must work together.
So that we will have a blessed and God-designed life para sa bawat isa sa atin. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Because many of us, excited tayo, 5 steps to succeed. Finalo natin yung success, pero wala naman joy. So it doesn't matter. Success doesn't feel successful. You are full but not fulfilled. Are you understand what I'm saying, mga kapatid? So nakuha mo yung hinahangad mo, kompleto ang ingredients, pero hindi tama ang kombinasyon. Kaya binabasa ko ulit ito, ang sabi ni Apostle Paul once again, and we know, let's go back to that verse, and we know that all things work together. Everybody say, we know. Pakilakas nyo po, everybody say, we know. We know. Alam niyo, dyan pa lang sa we know, napagpala na ako ni Lord eh. Nung binabasa ko pa lang yung and we know. Kasi pansinin nyo, hindi sinabing, I think all things work together for the good of those who love God. Ganun ba sinabi? Amen lang kayo, anytime. Sinabi bang, I hope all things will work together? Sinabi bang, maybe God will work all things together? Sinabi bang, perhaps God will work? No. Sabi, and we know. Ibig sabihin, certain, definite, sigurado. Amen? And it's very important, mga kapatid, especially when you face the problems and trials in your life, kailangan mong balikan yung alam mo. Kailangan mong balikan yung pangako ng Diyos na alam mo. Kasi what you know will really help you to get through what you are going through. Ang sabi ng scripture, and we know, kailangan alam mo. Do you understand? So it's very important that we read the Bible. It's very important that we listen to the Word of God. Kasi actually, ang mas magandang translation nga, and we know with absolute knowledge. Sure na sure. Definite, sigurado, concrete. Alam niyo kung bakit importante yung alam natin? Kasi napakaraming bagay na hindi natin alam. Kahit tapos tayo sa Harvard, there are a lot of things that we don't know. And there are a lot of things na hindi talaga sinadyang ipalam ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino sa inyo agree? Maraming salamat na hindi lahat ng bagay ay pinapaalam ng Diyos sa buhay natin. Hindi niyo ako maintindihan. Taas nga po kami lahat ng mga 10 years above ng kasal. Sino po sa inyo ang grateful na nung nagsabi kayo ng I do, nung kasal po ninyo, hindi sinabi ng Lord, okay guys, bago kayo mag-I do, ito lahat ng pagdadaanan nyo ha. Right? Kasi kung sinabi ng Lord, lahat ng pagdadaanan natin, lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng konsumisyon, sa anak at sa bata at isip bata, hallelujah. kami yun. Amen? Eh hindi na tayo magsasabi ng I do in the first place. Amen? Pero salamat may mga bagay na sinadya ng Diyos na hindi ipaalam sa atin kasi gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Kung lahat ng bagay alam mo, hindi mo ma-experience yung peace that surpasses all understanding. Naalala niyo si Abraham nung siya'y umaakyat, dala-dala si Isaac para ialay sa Genesis? We all know that story, right? Ang sabi ng scripture, habang paakyat si Isaac kasama si Abraham, matalino rin si Isaac, nag-aaral kasi sa Harvard to eh. No? Pag umakyat si Isaac, sabi niya, teka lang tay, di ba mag-aalay tayo? Andito yung kahoy, andito yung apoy, asan yung alay? Eh si Abraham, pwede niya sabihin, actually nak, ikaw talaga eh. Kung sinabi ni Abraham na ikaw talaga ang alay, tutuloy pa ba si Isaac? Posibleng hindi na. Pero salamat, hindi niya ipinaalam sa anak niya na siya yung supposedly alay. So thank God, pasalamatan mo ang Diyos, hindi lang sa mga bagay na alam mo, kundi sa mga bagay na hindi mo alam. Pero ang kailangan kong ipag-focusan mo ngayon is that you have to focus on what you know. Kasi minsan nag-aaksaya tayo ng bagay na alamin yung hindi naman pinapaalam ng Panginoon at yung alam na natin, kinakalimutan natin. Basahin natin ang Bible. Anong sinasabi ng Bible? Ano yung bagay na hindi ipinaalam ng Bible sa atin? Di ba hindi ipinaalam sa atin? Ano sabi ng Bible? Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Huwag mo na alamin. Huwag mo nang alalahanin. Kasi hindi na nga pinapaalam eh. Ang sabi mismo ng Bible, you don't know what will happen tomorrow. So instead of focusing on what you don't know, focus on what you know. Hindi ko alam kung gagaling ako bukas, pero ang focus ko ngayon, I know that God will heal me. I have faith, I have hope, na hindi ko alam kung makakaahon pa kami sa hirap, magkakaroon kami ng financial freedom, hindi ko alam kung magkakaayos pa ang aming pamilya, but this is what I know. God has a plan and God is in control. That's what I know. Focus on what you know. Ano pa hindi nyo alam? Sinabi rin ng Bible, sa ating lahat, hindi ka sigurado kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. So wag mo na alamin.
Praise God. Sino sa inyo ang grateful na hindi lahat ng bagay pinapaalam ng Diyos? Let's focus on what we know. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo babawian ng buhay kasi lahat ng ang buhay natin ay hiram lang sa ating Panginoon. So let's focus not just on, not on what you don't know, but focus on what you know. Hindi ko alam, hindi ko hawak ang aking bukas, pero ang alam ko lang, kasama ko ang Panginoon ngayon. And I will enjoy this moment. Alam niyo, especially kapag meron kang namamatay na kamag-anak, kami ni Jenny, we've been talking for the past few days, na sabi ko nakakatakot, no? In case you don't know, yung tito ni Jenny ay namatay this week. At yung kanyang hipag ay namatay this week. 2 kamag-anak, namatay in 1 week. Nagsiservice ako ng funeral sa baba, sa tito niya. Pagkatapos ko, dadalaw ako dun sa burol naman ng hipag niya. Na parang kapatid ko na rin, parang syempre tito ko na rin. And we have realized talaga kung gaano kaiksi ang buhay. Yung tito niya, 70 years old, yung hipag niya, 44 years old. Walang pinipili. And sometimes tayo, excited pa tayo pag nagsiselebrate tayo ng birthday. Okay lang naman yun, maghanda tayo. Pero sa totoo lang, habang nagbe-birthday tayo, palapit tayo sa kamatayan. Nagpahanda ka pa ng cake noon, di ba? Sinasabi ng kamatayan sa'yo, "Uy, palapit ka na ng palapit ha. Magkikita rin tayo one day." Pero ano ang hindi certain? Hindi natin alam kung kailan po tayo babawian ng buhay. Hindi tayo sure doon. So focus on what you know. Ano pang hindi natin alam? Hindi rin sinabi ng Bible kung kailan siya muling babalik. May mga nagtangkang alamin kung kailan ang kanyang pagbabalik. May mga naghula sa December 1, 1947, darating na ang ating Panginoong Hesus. Ano nangyari? Lahat sila nabigo kasi hindi ipinahiwatig sa atin ng Biblia kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi lang ni Lord, maging handa lang kayo sapagkat hindi nyo alam kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon. 3 bagay na hindi mo alam. Huwag mo na alamin. Ang alamin natin, ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya minsan, di ba, pag dumaranas tayo ng problema, ang madalas nating sinasabi, "Pastor, bakit ko pinagdadaanan ng mga bagay na ito?" We always ask the question, why? Bakit binawi agad ang buhay niya? Bakit hindi ako nakapasa? Bakit nalugi ang aming negosyo? Bakit hindi ako natanggap? Bakit hindi tinanggap bakit di ako nakapag-abroad? Ang dami nating question ng why. And to be fair with you, even yung mga biblical heroes natin have asked the same question. Si Habakkuk, tinanong yan. Si Gideon, tinanong yan. Si Moses, tinanong yan. Si David, tinanong yan. Even our biblical heroes have asked the question. All of them also ask why. All of them, in essence, have saying, "I did not sign up for this. Hindi ko naman alam na ganito pala kahirap. Lord, ba't hindi mo ko in-inform?" That's why we are asking this question. Why is this happening to me? Pastor, bakit ko kailangan pagdaanan to? Alam niyo kung bakit natin tinatanong yon? Because it doesn't make sense eh. Think about it. Kristiyano ka na, dumadaan ka pa sa ganun. Lagi kang nasa church, pero nagkakaproblema ka pa din. Kaya nagtataka ka, "Lord, nagsimba naman ako. Pag 3 p.m. yung service, 2:00 pa lang, nakapila na ako. Pero ba't nagbibigay naman ako ng tithes, tumutulong ako sa I Am Richie, kasama ako sa growth track, involved ako sa link up group. Tapos kung ang dami kong involvement, ako pa yung pinakamaraming problema. Ano ba tulad? Kada involvement, may problema bang kapalit to?" Kaya nagtataka ka eh. Sabi mo, buti pa yung hindi naman laging umaatin, parang wala masyadong problema. Yung kasama mo nga sa office eh, sobrang sama ng ugali, na-promote pa. Pasinin niyo kung sino yung laging maaga, yung pa hindi na-promote, no? Tapos yung laging absent, yung na-promote, no? Tapos kung sino yung walang ginagawa, yun yung maraming reklamo, no? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic, papunta na sa'yo. Amen. Pastor, ba't ganun? Nakakaranas ako ng problema. Hindi naman ako nagmumura. Hindi naman ako naglalasing. Kung ilalagay nga lang sa chat yung ano nyo, "Lord, why?" Hindi mo maintindihan din kung bakit. It doesn't make sense to you. Tapos, sabi mo pa, "Lord, di ba sabi mo?" Tingnan nyo, pati si Lord, binibigyan mo ng Bible verse. Kino-quote mo yung Bible verse sa Diyos mismo. "Lord, di ba sabi mo?" Ang galing talaga natin minsan, ano? "Lord, di ba sabi mo, if God is for us, who can be against us?" Bakit kami dumaranas ng ganito? Sabi naman ng Lord, "Wag mo i-quote sa akin yan, ako nagsabi niyan." "Lord, di ba sabi mo, if God is for us, who can be against us?" Hold on. Mali yata pagkakabasa natin. Hindi sinabi ng Bible that nobody will be against you. Right? Hindi naman sinabing hindi ka ma-oppose, hindi sinabi na hindi ka magkakaproblema, hindi sinabing hindi ka magkaka-struggle, hindi sinabi ng scripture na hindi ka magiging target ng kaaway. Ang sabi lang,
May mga consequences that will be against you. There will be people in your life that will be against you. Pero ang pangako ng Lord, no match sila. Yun yung pangako niya. Na mas makapangyarihan yung Diyos kaysa sa mga taong against sa'yo. Hindi niya sinabing walang kokontra sa'yo. Ang sinabi lang ng Lord, mas no match yung lahat ng kokontra. Yun yung pinangako niya. Minsan lang mali tayong pagkaintindi. Na iniisip natin that once we became a Christian, everything will be smooth. I will lie down in bed of roses. Do you agree, mga kapatid? Kasi madalas, ipinagpapalit natin yung alam natin talaga dun sa mga bagay na hindi natin sigurado at hindi natin alam. So again, focus on what you know. Hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyong pamilya bukas. Hindi mo alam kung makakagraduate ang iyong anak. Hindi mo alam kung may trabaho ka pa 5 years later. Pero anong alam natin? Mabuti ang Diyos. Ano ang sigurado natin? May plano ang Diyos. Ano ang sigurado natin? Ano mang mangyari sa atin, alam natin hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang alam ko lang, ano mang sakit na naranasan mo, ano mang heartache, ano mang sitwasyon, ano mang circumstance, lahat yan ay under control ng ating Panginoon. Hindi man na-approve ang iyong proposal, unfair man ang mga tao sa iyo, pinag-uusapan ka nila behind your back, iniwan ka man nila, or pwede ring tinanggal talaga sila ni Lord sa iyo. Right? Amen. Somebody say amen. Kala mo kasi iniwan ka, pero totoo, tinanggal lang ni Lord John. May mga detours, may mga delay. Hindi natin control yon. Pero alam makokontrol natin, our perspective. Mindset ba? Our mindset. That God has a plan and God is in control. This is what I know. You cannot reach your destination without an opposition. This is what I know. You cannot fulfill your assignment without disappointment. Focus on what you know. Ano sabi pa ng verse? Romans 8:28. And we know that all things. Everybody say all things. So kanina, we know there's certainty. Pero look at this. And we know that all things. Everybody say all things. Sabi niyo all things. Now, many of us has a problem with this verse kasi sinasabi ng scripture, okay, all things will work together for the good of those who love God. Hindi mo lang dapat alam. Alam mo dapat na lahat ng bagay, lahat ng circumstance, lahat ng pangyayari ay hawak ng Diyos at pinagtatagni-tagni ng Panginoon para sa iyong kabutihan. Now listen, watch that verse again. Hindi sinabi ng verse na all things are good. Isn't it? Hindi sinabing all things are good. Ang sabi, all things will work. Hindi sinabing lahat ng bagay mabuti. Hindi sinabing lahat ng pagdadaanan mo okay. Hindi rin sinabi dito sa verse na ito na hindi ka daranas ng kahirapan. Because in the first place, I know all of you are old enough to realize not all things are good. Not all things are good. Cancer is not good. War is not good. Loss, yung pagkamatay ng mahal sa buhay is not good. Suicide is not good. Rape is not good. Pero ang sabi, all things, including the bad things, God can use and He will work together for the good of those who love God. Let's read that verse again. Pansinin nyo, ang sabi uli ng scripture, and we know that all things. Question, sinabi bang some things will work together? No. Sinabi bang most things will work together? Sinabi bang right things will work together? Sinabi po bang happy things lang will work together? Sinabi bang good things lang? No. All things. Kahit iba-iba po yung school na ating pinag-aralan, alam ko pare-pareho ang turo. Pag sinabing all, lahat. Amen? Yung iba kinilibutan pa, grabe, lalim nung pastor. All things. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Bible na all things will work together, God can use not just the success, but even the stress. God can use and work these things together for the benefit of those who love Jesus. Para sa iyong kapakinabangan. Alam niyo, binabasa ko ito, naalala ko si Apostle Paul din. Kasi si Apostle Paul din po ang nagsabi sa Philippians 4 that I've learned to be content. Now, to be honest with you, I really been struggling to understand kung paano talaga tayo makukontento sa ating buhay. To be fair with you. Ako lang ba, mga kapatid? Di ba, ayaw niyo magsalita, no? Okay, let me ask you a question. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na biglang magbubuhos si Lord ng 5,000 ngayon, sinong kukuha? 5,000. Madadagdag sa bulsa mo tsaka sa wallet mo, bank account, GCash, come on. Taas kamay, wag na kayo mahiya. Okay. O kala ko ba kontento na? Ay, iba naman, hindi nagtaas. Okay, para fair sa lahat. O sino sa inyo, pag nagbuhos si Lord ng 10,000 pesos ngayon, taas kamay, lahat ng, angels, take note, angels, angels, take note, lahat ng nagtaas. Okay.
Alam nyo, oh, I know you mean well, kaya ako din nag-i-struggle to understand how can Apostle Paul have learned to be content. Now listen, ang sabi ng scripture, I've learned. Ibig sabihin tapos na, natutunan ko na. So bago ka matuto sa isang bagay, ang dami mo munang pinagdaanan. So how is it, paano nag-come up si Apostle Paul with the conclusion that I've learned to be content? Now let's read that verse for us to understand. Ang sabi ng Philippians 4 verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. So alam niya yung pakiramdam ng kulang, alam niya yung pakiramdam ng sobra. All things, both the good and the bad. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry. Tingnan niyo to, busog man ako o gutom, kulang man ako marami, living in plenty, sagana o kapos. I've learned the secret of being content. And because I've learned the secret of being content, I can do, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So meaning, kahit si Apostle Paul, hindi puro sagana naranasan niya. Nakaranas din siya ng pagkukulang. Right? Sino po sa inyo nakaranas ng pagkukulang? Kulang. Kinulang kayo. Lahat. Sino sa inyo dumating sa punto na sobra-sobra na, Lord, tama na, hinto na. O di ba, wala. Kala ko content. Imagine niyo si Apostle Paul, dumating siya sa pagkakataon na sinabi niya, Lord, kulang ako, kailangan kita. Dumating din siya sa punto na marami ako, sagana ako, and I will give back. Both experience, the good and the bad. Ginamit ng Panginoon para may ma-develop sa kanya satisfaction. I've learned the secret of being content. Ibig sabihin, kapatid, makinig ka mabuti. Ibig sabihin, kung matindi ang destiny mo, matindi ang pagdadaanan mo. Isipin nyo na yung pinaka-successful na taong kilala nyo. Kung gaano siya ka-successful, gaano siya katayo, ganon din katindi yung pinagdaanan niya bago niya marating yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi niya dinaanan lahat ng struggle, lahat ng beating, lahat ng hirap, hindi siya magiging ready sa next level ng kanyang buhay. So kapatid, wag lang tayo basta magreklamo at questionin natin ang Panginoon. Bakit ko ito pinagdadaanan? Kasi mas may wisdom ang Lord kesa sa atin at alam niya ang makakabuti sa bawat isa sa atin. And in the first place, wala naman po yatang Sunday school dito. Lahat tayo medyo adult na. I know all of you are old enough to realize that life is not just filled with trials. Life in itself is a trial. Yung buhay natin parang exam. Trials are inevitable. Hindi ka makakaiwas sa pagsubok. Amen? Pero kahit may pagsubok, naniniwala ba kayong kaya ng Lord na dalhin tayo sa magandang outcome? Yes, as long as meron kang magandang outlook. Magandang outlook, magandang outcome, tamang perspective, tamang paniniwala, tamang pananampalataya na sa Lord lang ako nakafocus. Mahirap, sa totoo lang, aminado ko, naranasan ko rin, mahirap talagang maniwalang magpo-provide ang Diyos pag kulang ka. Mahirap talagang maniwalang Jehovah Rapha kapag may sakit ka. Pero yun ang dinedevelop ng Panginoon sa atin. Naranasan mong magkasakit at walang sakit, naranasan mong meron at wala. Pero may bagay na dinevelop ang Panginoon sa atin. Di ba, nung napanahong nalugi tayo, mas natuto tayong i-handle yung finances natin at magtipid. Di ba, nung nagkasakit tayo, mas natutunan nating alagaan ang ating katawan. So may naidudulot pa rin mabuti. Sabi mo sa katabi mo, may tinuturo lang ang Lord sa'yo. All things work together. Pag sinabi mong all things, pag sinabi mong lahat, walang limitasyon. Pag sinabi mong all things, walang kwalifikasyon. Ibig sabihin, if all things will work together for the good of those who love God, ibig sabihin, nothing is beyond God's control. Lahat ng bagay ay hawak ng Panginoon, the good and the bad things. God is in control. May limitasyon ka, ang Diyos wala. Finite ka, pero infinite ang Panginoon. Natural ka, supernatural siya. Perfect siya, hindi tayo perfect. Pero sa kabila ng anumang sitwasyon, naniniwala tayo, ang Diyos ang may control. So how are you going to respond when you experience the all things? Because most of us, or some of us, yung all things natin, puro hirap. All things are hirap, Pastor. Parang kanina base sa sa assessment ko, parang sino po uli yun dito yung sobra-sobra na, Pastor? Pamigay na natin to. Wala, So nandun tayo sa kabilang side, So hindi pa natin naranasan yung parehong side. Kaya minsan judgmental tayo dun sa mayayaman. Mga pera-pera lang yan, mga mukhang pera yan, yung ganyan.
Mga greedy, mga sakim. Marami sa atin sakim. Asymptomatic lang kasi wala ka pang pera. Asymptomatic, hindi mo pa ramdam kasi hindi ka pa nagkakaroon. Pero once na magkaroon ka, it will expose who you are. May pera ka man o wala, it will expose who you are. Kaya ang pera magaling makapagpa-expose ng personality at ng tunay na ugali ng isang tao. Because whether you are in need or you have plenty, will you still trust God regardless? What is your response kapag dumadaan ka sa all things, yung kakulangan, yung kasalatan? My suggestion, respond with hope, respond with faith. Kilala natin si Job, kilala natin si Moses, kilala natin si Daniel, kilala natin si Apostle Paul. Bakit natin sila pinag-aaralan? Bakit pagka binabasa natin ang buhay ni Job, nai-inspire tayo? Is it because of the problems that they faced? Pwede. Matindi pinagdaanan ni Job eh. Pero kaya tayo nai-inspire, hindi lang sa tindi ng kanyang pinagdaanan, kundi dahil alam natin kung paano niya hinarap yung kanyang pinagdaanan. So your response to whatever things that is happening is very important. Kaya nga sabi mismo ni Apostle Paul din, count it all joy when you experience various trouble. Na-trouble ka na, count it all joy pa? Hindi naman sinabi ni Apostle Paul, maging masaya ka, magtatalon ka pagka may problema. Bumagsak ka, magtatalon ka lang dyan. Sige, dayain mo sarili mo, magsinungaling ka sa nararamdaman mo. Hindi sinabi yun eh. Hindi niya sinabing you feel happy kapag may... And sinasabi lang ni Apostle Paul, you make a decision that this is the day that the Lord has made and I choose to rejoice. Because joy is not dependent on your emotion. Joy is a decision. Joy is a decision. You have to decide for yourself. Kahit kulang, kahit salat, hindi ako mag-aalala. Mananatili ako na nananampalataya sa Panginoon. Philippians 4, sabi uli ni Apostle Paul, don't worry about anything. Pakitapik nga po yung katabi mo uli. Sabi mo sa kanya, para sa iyo yan. Huwag ka daw mag-alala sa napakaraming bagay. Ano ang gagawin daw kapag ka nakakaramdam tayo na parang feeling natin, kailangan mag-alala? Ano ang sabi? Instead, everybody read, pray about everything. Join with me. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And then, yun, minsan kasi doon tayo nakafocus sa and then eh. Next verse. And then, dyan tayo nakafocus eh. Sino gusto makaranas ng peace? O, balik muna tayo. Ano daw kailangan gawin? Don't worry about anything. Pray about everything. Tell God what you need. Pasalamatan mo siya for everything that He has done, for everything that He has allowed. And then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Because God's peace will guard your heart, it will guard your mind as you live in Christ. Alam niyo, touch na touch ako nung binabasa ko itong verse na ito, na-post ko pa nga yata ito sa page. Kasi imagine niyo, sabi mismo ni Apostle Paul, huwag kayong magkaroon ng anxiety. Don't be anxious. Now, ang dali sa ating claim, Lord, sige, Pastor, okay, don't be anxious, don't be anxious. Alam niyo, binabasa ko ito, naisip ko, teka, karamihan ng tao ngayon, kaya anxious, kasi may social media. We start to compare ourselves. Alam niyo, pag sinabi mo kasing may anxiety ang isang tao, ang lagi niya kagad iniisip, worst case scenario. Hindi niya nakikita yung magandang outcome. Lagi niya iniisip, mali. Lahat ng pwedeng bumagsak, lahat ng pwedeng pumalya. Ayoko matulog, baka hindi na ako magising. Ganun yung anxiety. That's true. Yung ayaw mo mag-elevator, baka mag-brown out. Meron ka laging anxiety. Tinawag mo pang phobia yan. Di ba? Pero totoo lang, you are, kasama yung phobia, of course. Pero you have this anxiety that you are looking for the worst case scenario. And for me, inisip ko, ano kayang source ng anxiety ni Apostle Paul? Wala namang Facebook at that time. Wala namang silang cellphone at that time. Think about it. Ibig sabihin, ang sinasabi sa atin na, kung titignan nyo, kung lalaliman lang po natin yung ating pag-aaral dito, parang makikita natin na yung anxiety, hindi lang yung problema ngayon. Even before thousands of years ago, problema na kasi hindi naman sasabihin ni Apostle Paul, don't be anxious, kung walang anxious. So ibig sabihin, nakakaranas ng anxiety yung church at that time, kaya sinabi niya, hey guys, don't be anxious. Now, ang question, saan galing yung anxiety nila? Now, with knowing the full context of who Paul is, makikita natin saan ang galing ang anxiety niya. Siguro sa persecution. Kasi yung kanilang simbahan is in constant persecution. Lagi silang tinetrete, napapatayin, ikukulong. Sino ba namang hindi magkakaroon ng anxiety? Meron may anxiety pero ikaw anxiety. Hindi mo anxiety. Yung ibang ay palapakan naman natin yung mga 2 seconds bago na-gets, okay? Amen? So in essence, noon pa man may anxiety na, ngayon may anxiety na din, and we should not take that lightly.
Worrying is a sin. In case hindi nyo pa narinig yan, worrying is a sin. It's natural to feel anxious. It's a bondage to live in anxiety. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, do not worry. Do not be anxious. Mahirap sa'yo, pero hindi ibig sabihin mahirap sa Diyos. Tayo nga may degree pa ng difficulty. Sino sa inyo po dati, nung nag-aaral kayo, ABCD na lang, hirap na hirap pa kayong basahin. May patpat pa si nanay mo. Basa. Alam niyo yung kulay dilaw dati na abakada. Alam niyo yun? Babe, bibo, bu. Bobo. Sabi mo, bobo. Pinapalo ka pa ni mama mo. Di ba? Pa! Kasi ang dali-dali, hindi natin. Pero sino sa inyo hanggang ngayon hirap na hirap pa rin kayo? Babe. Sino sa inyo hanggang ngayon hirap pa rin? Hindi na. Talagang papaluin ka na talaga. Pag... biro lang. Pero you get the point? Ngayon, yung dating iniiyakan mo, yung dating mahirap, ngayon hindi na eh. Kasi natutunan mo na siya. So, ibig sabihin, tayo bilang tao, dahil limited tayo, meron tayong degree of difficulty. Ano, pagka nagkakasal ako, lagi kong sinasama tong phrase na to, sabi ko sa kanila, sa mga bagong mag-asawa at sa mga magpapakasal, wag ko kayong matatakot magpakasal. Sa unang taon lang yan mahirap. Sa pangalawang taon, mas mahirap na. Pansin nyo? Kasi tayo may degree of difficulty eh. Pahirap ng pahirap, patindi ng patindi. Yung mga struggle mo before, hindi mo na struggle ngayon. Correct? Pero sa Diyos, walang mahirap. Sa Diyos, walang degree ng difficulty. Lahat sa Kanya madali. So will you believe, will you respond in faith in believing that nothing is too difficult for your God? That everything is so easy. Hindi porkit mahirap sa'yo, mahirap sa Diyos. Mahirap ang buhay pero mabuti ang ating Panginoon. All things, the good and the bad. Walang mahirap sa Panginoon. Pero ano pa sabi ng verse? Romans 8:28 again, in all things, huwag kayong mag-alala, hindi natin tatapusin lahat. Kinabahan na iba eh. And we know, I'm aware of our time, and we know that all things work together. Everybody say work together. Oh, I'm excited for this. I'm excited for this. Kasi napakahalaga po ng ingredients. Kasi yung ingredients sa iyong kinakain works together. The mixture of all things. The right combination of all things. Kapag pinag-partner mo, sumasarap. Correct? Sino sa inyo nasasarapan sa kare-kare? Taas kamay, kare-kare. Pero mas masarap ba pag may bagoong? Right. Diba? Yung iba sa inyo pumapapak ng bagoong, pero iba hindi rin, no? Pero pag pinagsama mo yung kare-kare at bagoong, boom! Busog. Correct? Sino sa inyo kumakain ng fishball na hindi sinasawsaw? Diba? Diba parang, ano to, karton? Parang it doesn't taste good, isn't it? Yung iba, weird, di ba? Ako, pastor, ako yan. Oh, thank you. Pag-pray nyo kami. Okay, iba kami. Abnormal kami. Okay, kami abnormal. Amen? Di ba, fishball na hindi mo sinasawsaw, pero once na sinawsaw mo siya sa suka, sa matamis, sa tabis-anghang, bam! Di ba? It tastes good kapag meron siyang ka-combination. Now, let me repeat it again. Hindi sinabi ng Bible na all the things that will happen in your life will be good. But everything that happens to you is instrumental for your development. Gusto mo man o hindi, heartbroken ka man o masaya, all things are instrumental for your own development. Ginagamit ng Lord yan para hubugin ka, para palakasin ka, para mag-mature ka. I know you hate that feeling. I know that feels terrible. I know that feels awful. But count it all joy when you experience various trouble. Kasi alam natin God is in control. Amen. Hallelujah. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. For example, sino sa inyo mahilig sa asin? Wala, no? Ano yung tagal ko ng pastor sa church na to, wala pa akong kilalang member natin na lumalaklak ng asin. Wala pa. Pero di ba yung asin, pag nilalagay mo sa ulam, it enhances the flavor. It enhances the taste. Pero alam nyo ba ang chemical compound? Patay tayo dyan, pastor. Yan na, iniwasan ko yung chemistry. Papunta na tayo sa chemical compound. Okay, don't worry. Alam niyo yung salt is a chemical compound. Dalawang chemical na pinagsama. Ano yon? Sodium and chloride. Salt is actually sodium and chloride. Now listen.
Yung sodium on its own, tanggalin mo siya sa chloride. Mag-isa lang siya, sodium. Sodium, kailangan ng katawan natin. Pero yung sobrang sodium, poisonous. Pwede kang mamatay. Pwede kang ma-seizure, pwede kang makoma, pwede kang mamatay. Pag sodium lang nilaklak mo. Yung chloride naman, o chlorine, in itself, swimming kagad na isip niyo, no? Swimming. Alam ko, kilala ko kayo. Swimming niya. Yung chlorine in office, pag sineparate mo rin yung chlorine, is also poisonous. Too much chlorine will kill you. Too much chlorine, pwedeng ma-blurred ang vision mo, pwedeng manikip ang iyong dibdib. Parehong poisonous. Pero pag pinagsama mo, bam, asin. Right? Kaya nga ikaw, pag nagluluto ka, pag ginagaya mo pa si Salt Bae, just add salt, parang feeling Gordon Ramsay ka pa. Pero technically speaking, kung mag-isa lang yun, para ka naglalagay ng lason sa pagkain mo. Kasi yung sodium lason, yung chlorine lason, pero pag pinagsama, asin. So kapag mag-isa, nakakamatay. Pag magkasama, nakakabuhay. So in isolation, it could kill you. In combination, it is beneficial. So wag mong huhusgahan yung isang parte lang ng buhay mo na nakakalason, na mali, yung one chapter na na-disappoint ka, na heartbreak ka. Kasi oo, parang palagay mo it could kill you. Palagay mo, Pastor Yabi, mahal na mahal ko siya. Pastor, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. And I understand. Iyak ka lang hanggat kaya mo. 10 years later, sasabihin mo, iniyakan ko yun, pangit-pangit dun eh. Kaway-kaway sa lahat na nakaka-relate. Hallelujah. 3 days kang di kumain, di ba? Tapos na-realize mo, yung dati mong jowa, 3 days nang di kumakain. Ano ibig sabihin, mga kapatid? When you combine these two things, when you isolate just one chapter of your life, kung lagi ka lang nakafocus dun sa disappointment, lagi ka lang nakafocus sa heartbreak, lagi ka lang nakafocus sa failure, lagi ka lang nakafocus dun sa pagbagsak, I know it's not good. But God is not finished yet. I know napakahirap ng pinagdaanan mo, but God is not finished with you yet. I know it is bitter, ang pait-pait, parang paminta, parang ampalaya. But God is not done with you yet. Kapag binukod mo kasi yung pagkalugi, pag binukod mo yung pagka-disappoint, it doesn't make sense. Hindi mo maintindihan. Lord, kala ko ba mahal mo kami? Lord, kala ko ba may malasakit ka sa... Ba't namin pinagdaanan? Don't see it as an isolated chapter of your life. Look at it from the perspective of God. Oo, na-heartbreak ako. Oo, nahirapan ako. It doesn't make sense now because it is isolated. It's not going to make sense by itself. Pero maraming salamat, Lord, nakikita mo ang aking future and I will trust na anumang pinagdadaanan ko ngayong so-called poisonous, kapag sinama mo sa lahat ng mga bagay na tinuturo mo sa amin, bam! Sigurado magkakaroon ng mas magandang epekto sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ang tagal ko na rin pastor ng church na ito, wala ako talaga nakitang kahit isang member na lumalaklak ng suka. May kilala kayo? Lumalaklak ng suka? Wala. Toyo. Wala rin, no? Pero ba't ganun? Yung suka, ayaw nating inumin. Yung toyo, ayaw nating inumin. Pero pag pinagsama mo yung suka, toyo, laurel, manok, ano nangyari? Kinakain nyo yung adobo? Yes. Pero hindi mo kakainin yung suka lang. So sometimes it does. Wag nyo kasing uhusgahan, nagluluto, nilagay pa lang yung mantika, hindi masarap yan. Mantika pa lang nilagay, brad eh. Kakalagay pa lang ng suka, ginudge mo na kagad eh. And sometimes, hinuhusgahan kagad natin ng Panginoon na ganoon. Dahil nagkaroon tayo ng mga setbacks sa ating buhay. Lord, di mo naman kami mahalin. Lord, ano ba naman yan? Kala ko maganda plano mo. You don't judge one chapter of your life. Huwag mong uhusgahan ang kabutihan ng Panginoon dahil lang sa mga disappointment na nararanasan mo. Kasi si Lord kasi ang master chef ng ating buhay. He is working something, cooking something for you. And by the way, public service announcement. Listen. Hindi ikaw yung chef. Si Lord. Amen? Hayaan mo ang Panginoon na mag-operate. Nawala yung lalaki na yan, pero may lalaking bagong papalit. Nawala yung trabaho, pero may tamang trabahong papalit. Nawala ng opportunity, pero may tamang opportunity. Umalis yung tao na yan, pero may tamang tao. Hindi ikaw ang chef.
Posibleng hindi mo pa nakikita yung fullest potential. Hindi mo pa nakikita yung best na inihanda ng Panginoon sa atin kasi ang recipe ng Lord for success ay ibang-iba sa recipe mo ng success. Hayaan mo lang ang Panginoon that all things will work together. By the way, hindi sinabing all things will work together automatically. Hindi sinabi yun. Ang sabi, all things will work together. In fact, sa ibang translation, and we know that God will cause all things together. So hindi automatic umaayos na lang ang buhay. Merong Diyos na nagluluto behind the scenes. Merong Diyos na nakikita yung future natin, nakikita yung ating, hindi lang nakikita ng Lord yung nararamdaman mo ngayon. He appreciates and He understands what you feel, but He also sees what's the future ahead. Nakikita rin ng Lord kung ano yung kakahinatnan ng ating buhay, for we know that God caused all things to work together. So God is behind it. God is working it out, and I gotta believe and trust God that what He has for me is better. My plans, okay. God's plan, higher. Isaiah 55, I will close with this. This plan of mine is not what you would work out. Neither are your thoughts the same as yours. For just as the heavens are higher than... Ang energy ninyo sa 2022. Okay, good. That's good. That's good. Isaiah 55 verse 1 to 2. Pasensya ka na kayo, medyo energy ko sa simula, pinipreserve ko kasi kulang ako sa tulog kasi yung kapitbahay namin nag-video kaya hanggang 5 o'clock in the morning. So, for 2 days. For 2 days straight. So, Isaiah 55 verse 1. Is anyone sleep deprived? Joke, ha? Is anyone thirsty? Come and drink. Even if you have no money. Shout amen. Bis na bis yung katabi mo, walang pamasayan. Even if you have no money. Come, take your choice of wine or milk. It's all free. All Filipinos would love that. Verse 2. Why spend your money on food that does not give you strength? Why pay for food that does you no good? Listen to me, and you will eat what is good. Listen to me, and you will eat what is good. Very conditional. Do you want to eat what is good? Listen to God. Listen to God and eat what is good, and you will enjoy the finest food. Can you just preach to somebody the title of our message today? I want to talk to you about on this subject, stay hungry. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, stay, hindi angry ha, stay hungry. Hindi ko alam kung sino po sa katabi ninyo, sa left or right, sino ang nasa comment section ang gutom sa mga oras na ito. Kakakain lang yan ng 1:30, pero gutom na naman ngayon. Natatawa si Rose, baka gutom na to. Alam nyo, ang ating appetite ay hindi naman masama. No? Yung ating appetite ay malaking bagay. Ang appetite in the Latin, ang ibig sabihin is desire for. O ang ibig sabihin ng appetite is a strong desire for something. So kapag sinabi mong appetite, hindi naman necessarily na may appetite ka lagi sa food. Pwedeng may appetite ka sa video games, or appetite for sex, or appetite for many things in our life. And when you say a person have an appetite, hindi naman ibig sabihin porket gutom ang isang tao, o may desire ang isang taong kumain, o i-feel yung kanyang hunger, ay mali na kagad ito. In fact, mga kapatid, ang appetite is a good thing. Kasi kapag ikaw ay gutom, at ikaw ay uhaw, it signals your body that you need to replenish it. Do you understand? So, ibig sabihin, a hunger is a trigger. Tinitrigger ng katawan, kapag tayo nagugutom, natitrigger ang ating katawan na kailangan mo na uling punan ang anumang nawala sa iyong katawan. Yung nga lang may iba talaga na mayat-mayang pinupunan yung kanilang katawan. Amen? Kasi akala nila lagi silang gutom every 30 minutes, pero ang totoo, bored lang talaga sila. Sabi mo sa katabi mo, hindi gutom yan, bored ka lang. Okay? So, shout amen. Amen? It's not good to go hungry. Hindi po mabuti na ang isang tao ay magpapalipas ng gutom. Actually, on the other hand, it's good naman to get hungry. Hindi masamang magutom tayo, pero masama na tayo ay nananatili sa pagkagutom. Physically speaking, hindi maganda na tayo po ay nagpapalipas ng gutom. Sabi ko, Pastor, ito talaga ang topic para sa akin. Talagang hindi ako dapat magpalipas ng gutom. However, mga kapatid, you have to understand that as a person, physically, it is possible to abuse your appetite.
Amen lang kayo anytime. 2022 na. Amen? It is possible to abuse your appetite and it is possible to develop unhealthy cravings in your life. Amen? Hindi lahat ng cravings masama, pero pwede kang makapag-develop ng unhealthy cravings that will produce or that will lead you to eat unhealthy foods para magkaroon ka ng unhealthy lifestyle. Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Nararanasan nyo ba sa panahon sa inyong buhay na minsan paggising ka pa ng madaling araw like 2 o'clock in the morning o kaya 3 o'clock in the morning na nagki-crave ka ng pansit canton, for example? Or nagki-crave ka ng mangga na sinausaw sa toyo, something like that. What? Pansinin niyo yung mga naglilihim, may kakaiba silang kombinasyon na hindi natin alam. But anyway, mga kapatid, nangyayari sa atin minsan na habang tayo ay supposedly patulog na, yung ating stomach ay biglang nagki-crave for something like pansit canton. And there are times in our life, mga kapatid, that we are filling ourselves with food, but afterwards, you will feel worse. Okay, you're gonna feel something in your body that will make you feel worse in the end. For me, pansit canton yun. I stopped eating pansit canton for quite some time because I love pansit canton, pero after I ate pansit canton, I feel worse. I don't know why. Feeling ko may goma sa tiyan ko after eating. Masarap siya, pero I feel worse afterward. Alam niyo sa buhay natin may mga pagkakataong ganito. That sometimes when you eat something, when you fill yourself with something, it will lead you to feel worse in the end. And that's not a good thing. Kapag pinupuno mo ang sarili mo ng bagay na makakapagpasama ng iyong pakiramdam pagkatapos nito. Is this making sense? So sa buhay natin, mga kapatid, hindi masama na tayo ay may cravings, but unfortunately, minsan kapag may cravings tayo, pinupuno natin at pinupunan natin yung cravings natin, that's something that will never satisfy. Napansin niyo ba sa mga lifestyle natin, and I include myself, na kapag tayo minsan ay nagugutom, especially on the late night, ang pinipili nating maging pagkain ay mga junk foods, cheap foods, pagkain na matatamis, pagkain na mataas sa calorie. Pastor, talaga ba? January, pinag-uusapan natin yan after kong kainin lahat. Hindi pa ubos mga pagkain namin sa ref, Pastor. Yung mga leche plan namin, 7 pa natitira, Pastor. Talagang pag-uusapan. Pero you get what I mean, mga kapatid. Na kumakain tayo, pagka tayo ay nagugutom, pero pag meron tayong cravings, kakain tayo ng matamis, at marirealize mo pagkatapos mong kainin yung matamis, it will cost you to eat more. Again, it will cost you to eat more and it is destroying your appetite. Kami ni Jenny, nakasanayan na ho namin, mga kapatid, na ang unang meal namin araw-araw is between 2 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. So unang kain namin sa araw is 2 o'clock to 4 p.m. So buong araw yan, pagkagising namin, hindi muna kami kumakain ng breakfast, kaya pabor sa akin yung fasting na ito kasi skip 1 meal. Joke! Biro lang. So hindi kami kumakain ng 2 to 4. Pero recently, a few days ago, trinit ko si Jenny kasi birthday niya. 25th birthday niya nung nakalipas sa araw. 25th silver anniversary. Joke. And then, nagpunta kami, sinurprise ko siya, nagstay kami sa isang hotel. And then, dito sa hotel na to ay may free breakfast. Free breakfast at yung free breakfast ay buffet. Ibig sabihin, may buffet table, kakain ka ng kahit anong gusto mong kainin. Pero napansin, alam to ng mga nag-i-stay sa hotel na may free breakfast, na ang breakfast laging super early. Di ko alam kung bakit ini-schedule nila na sobrang aga. Parang ayaw magpakain. No? Mag-open ng 6 o'clock in the morning hanggang, buti nga itong pinuntahan namin, in-stayan namin hanggang 10 in the morning. So sinagad talaga namin. Okay, gigising kami ng 9 o'clock in the morning to prepare us and 9:30 we'll eat. Pero hindi kami sanay ng ganon. It is altering our appetite. Pero kahit na hindi kami sanay kumain ng umaga, dahil free breakfast to. Do you understand what I mean? Free breakfast, hindi po pwedeng palagpasin mo yung tayo mga Pilipino, mga kapatid, hindi tayo papayag basta-basta na yung mga free na yan ay makakalagpas. Naalala ko nga nung pagkagising namin ni Jenny, tinanong ko siya kasi napansin ko parang ayaw niya pa bumangon, parang hapu pa yung katawan niya. Sabi ko, skip tayo ng breakfast. Hindi, sabi niya, hindi pwede. Hindi tayo papayag. Alam niyo tayo kasi mga Pilipino, alam niyo palimbawa, eat all you can, at ang babayaran mo sa eat all you can, 500, hindi ka papayag na hindi ka nakakain ng more than 500 pesos. Kasi kailangan mong malugi, kailangan talaga lugi yung Viking sa'yo. Come on, sama. Ewan ko kung ano meron sa atin.
Pag nag-stay ka sa isang hotel, talagang kailangan makakuha ako ng maraming shampoo, maraming... May shampoo ka naman sa bahay. Pero talagang di ka papayag. Kailangan masulit ko. So ganun yung naging attitude actually, kasama na rin ako. Kasama kami naging attitude namin na kahit hirap na hirap kang gumising and you know that it is altering your appetite because it's free, because it's available, you take advantage of it. And that's dangerous, you know why? Sa physical nakakatawa, sa physical mukhang sulit, sa spiritual side never. You know why? Kasi minsan, may mga bagay na preferred ang Word of God na hindi available sa ating kapaligiran. Pero minsan kung ano available, yun ang nagiging preferred. You settle for less. You don't get it. Naranasan nyo na bang pumila kayo sa Jollibee at bago pa man kayo pumunta sa cashier, meron na kayong pagkain in mind. Alam nyo na chicken spaghetti ang o-orderin mo, spicy Thai part, excited na excited ka, Juicylicious, Chicken Joy. Come on, naiingit ang mga OFW. Amen? Iba kasi lasa ng manok sa ibang bansa. Anyway, chicken sad sila dun, natikman ko na sa ibang bansa. Chicken sad. Tayo Chicken Joy. Anyway, saya, di ba? So, hindi ka pa nakaka-order na lalasahan mo na, correct? Correct? Ay, grabe. Minsan yan, nanonood ako ng MasterChef. Hindi ako marunong magluto, pero sino sa inyo hindi kayo marunong magluto, pero nanonood kayo ng MasterChef? Nanonood ako MasterChef. Tuwan-tuwa lang ako doon sa pinapanood ko. Ang galing talaga niya magluto kasi lagi siyang top na chinol. Pero na-surprise na ako, na mind-blown lang ako nung in-interview siya. Kasi hawak-hawak niya yung pagkain, ipe-present niya sa judge. At ang sabi ng judge sa kanya, natikman mo pa na ba ito? Alam mo ang sabi niya? I've tasted it in my mind. And I was like, how is that even possible? Hindi mo pa natikman, pero alam niya, calculated niya yung lasa kasi natikman niya na ito. Do you understand? So hindi mo pa natitikman, nalalasahan mo na. Nararanasan niyo ba yun? Ako lang yata. Yung dahil nalasa, kasi you cannot develop an appetite for something that you've never tasted. Correct? So, kaya ka nagkikrave sa Chicken Joy kasi nalasahan mo na at some point. Alam mo nilasa niya. Kaya nagkikrave ka for Chicken Joy. And then pagdating mo ng cashier, ang sabi ng cashier, ay wala pong spaghetti. Biruin mo 5 minuto mong pinag-isipan, 5 minuto mong pinag-pray sa Lord. Lord, salamat sa pagkain ito. Kakain ako ng chicken spaghetti. Pagdating mo ngayon sa cashier, dahil sinabing wala, within 5 seconds kailangan mag-decision ka. Para ka na sa, who wants to be a millionaire? Pressure na pressure. Wala ba spaghetti? Palabok. Wala din po. Wala din palabok. Sunday na lang po. Tuesday pa lang po ngayon. Grabe. So, ang preferred mo, chicken spaghetti, pero dahil hindi yun ang available, naging palabok. You understand? So, yung available, naging preferred. Pagtsatsagaan ko na kasi ito yung meron. Alam niyo sa buhay natin ganyan. May mga preferred na sinet ang ating Panginoon that these things will help you. These cravings will help you. These cravings will lead you to a better life. Pero minsan dahil hindi yun ang available sa friends mo, hindi yun available sa teaching ng pastor mo, hindi yun available sa nasa paligid mo, kung ano yung available, yun yung nagiging preferred. Tall, dark, and handsome. Preferred. God-fearing. Preferred. Yung 4 lang na yung pastor, makumpleto lang yung pastor, okay na. O good luck sa'yo. God-fearing, tall, dark, and handsome. Pero meron ka nakita, tall, dark, and handsome, pero hindi God-fearing. Dahil yun lang ang available, sige, yun na lang aking magiging preferred. Amen? Do you understand what I'm saying? Sabi mo sa katabi mo, delikado yan. Amen? That's why it's very, very important. Kasi kailangan mo ma-realize, mga kapatid, ang buhay natin is filled with critical choices. Ang buhay natin. Anumang edad mo, your life will be filled with critical choices. Anong course ang kukuhanin? Saan ako magtatrabaho? Mag-a-abroad ba ako o hindi? Mag-aasawa na ba ako ngayon? Siya na ba o siya na nga? O siya na wa? Amen? Our life is filled with critical choices and every choice that you make has a different weight on it.
Your choices can either make you hired on the job or fired on the job. Your choices will make you gain friends or lose friends. Your choices will lead you to gain weight or lose weight. Either way, your critical choices have a weight on it. That's why it's very important, mga kapatid, kung ano at sino ang pinopursue mo sa buhay na ito. I believe with all my heart that the greatest pursuit of all is our pursuit for eternal things. I say that again. The greatest pursuit of all is your pursuit for eternal things. Hindi tayo in-educate ng scripture para habulin ang immediate at hindi ultimate. Katulad ni katulad ni Esau, na ipinagpalit niya yung kanyang birthright sa lugaw, dahil yun yung cravings niya at that moment. Meron na tayong lesson na natutunan dito, mga kapatid, na ang gusto ng Lord na i-impart sa bawat isa sa atin, alam ko may cravings tayo for earthly things, pero ang kailangan nating piliin yung cravings that will lead us closer and intimate to our God. Do you understand, mga kapatid? Unfortunately, marami po sa atin nowadays, we already lost our appetite for eternal things. Mas excited tayo sa mga bagay na earthly, sa mga bagay na worldly. I'm sorry for saying this in the first Sunday of the year, pero God is talking to each and every one of us. Do not lose your hunger for God. Amen. Don't lose it. Yes. Don't lose that passion. Don't lose that commitment to whatever God is calling you to do. Lahat ng Christian naniniwala sa eternity, pero nagde-deposit ka ba for your eternity? It's one thing to believe in eternity, it's another thing to deposit something. Kaya ang sabi ng Lord, huwag kang mag-imbak ng yaman dito sa mundo. It's not saying na huwag kang mag-save, hindi sinasabing huwag kang mag-plan, pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi magtatagal yan. It's not wrong to save, it's not wrong to plan, it's not wrong na mag-invest. I'm not saying that. But what I'm trying to say is this, do not ever attach your identity, do not ever attach your worth to your net worth. You are not your net worth. You are who God says you are. Kasi kapag tayo ay nagpakalasing sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito, amen, you'll be satisfied and happy for a while, but it will only get you through the night. Parang pansit canton. It will fill you for a while, but you will feel worse in the end. Kaya nga sabi ng Lord nung nakasalubong ni Jesus, yung babaeng Samaritana na nag-iigib ng tubig, remember that in John chapter 4, na sabi ng scripture, itong babaeng ito ay may 5 naging asawa at yung kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa, kaya tanghaling tapat siya nag-iigib ng tubig. At nung nasalubong ni Jesus ang babaeng ito, ang sabi ni Jesus, I'm thirsty. Would you give me a drink? Ano sabi ng babaeng ito, kahit nga po balde, wala kayo. Sabi niya, sabi ni Lord, kung alam mo lang kung sino ako na nag-ask sa iyo for water, you will realize that I can give you a living water. Not natural, living water. Ano sabi niya, kahit balde nga po, wala kayo eh. Paano niyo ako bibigyan ng living water? Kasi ang mindset ng babaeng ito, earthly. Ang sinasabi ni Jesus, eternal. Watch this. John chapter 4. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nag-reply uli ang ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus, everyone who drinks of this water, ano yung this water? Ano yung this water? Earthly water. Yung iinom ng Evian water. Kahit Evian pa yan. Kahit na yung tubig mo, 80 pesos. You will be thirsty again. Sino sa inyo mga kapatid, yung last time na uminom kayo ng tubig, 10 years ago pa? Wala. Kasi kahit gaano ka kabusog, kahit gaano ka fill up ang iyong katawan, this earthly food and this earthly water will make you thirsty again. But watch this, next verse, verse 14. But whoever drinks of the water that sino yung I? Si Lord, I will give him, will never be thirsty again. Why? Because the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to the eternal life. What is God saying? Na yung tubig na binibigay ng balon, pwedeng masaid, pwedeng mawala. Pero yung bibigay ko sa iyo, hindi lang tubig, bukal. Unlimited supply. Kaya nga ang sabi ng Isaiah 55, yung text po na binasa natin kanina,
Verse 2, why spend your money on food that does not give you strength? Bakit ka nag-aaksaya ng pera sa pagkain na hindi naman magbibigay sa iyo ng lakas? It's not gonna last. Why are you spending so much time on things that you thought will give you satisfaction but will feel you worse? You will feel worse. Why? Sabi mo sa katabi mo, why? Mga kapatid, I want to invite each and every one of you in 2022. In 2022, I want to invite each and every one of you. Wag niyo pong pupunan ang gutom ninyo sa Diyos na mga bagay that will never last. It's time, and I say this every year, it's time for us to grow. It's time for us to get deeper to God. Panahon na ito para i-sharpen nyo ang inyong mga spiritual senses. Panahon na ito para ang ugat natin ng pananampalataya sa Panginoon ay mas lalong lumalim. Nagpe-pray ka ng expansion, kung ang root mo hindi lumalalim, babagsak ka din. Babagsak ka. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak kasi pray ng expansion, yung root ayaw palalimin. It's time. Naalala ko yung mga disciples, mga kapatid, nung na-encounter nila ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng scripture, buong gabi silang nanghuli ng isda and they caught absolutely nothing. Nothing. Buong gabi silang nagpagod, nothing. Sino sa inyo nakakaranas nito? Practically speaking. Na lahat ng bagay ginawa mo na. Pero bank account mo, ubos pa rin maintaining balance. Wow, yaman. Grabe, wala talaga nag-amen. Yaman. 6 figures. Wow. Come on, somebody. They caught absolutely nothing. And then Jesus came. Napansin niyo ba, every time darating ang ating Panginoong Hesus, nagbabago lagi ang sitwasyon? Nagbabago sitwasyon. Kaya kung gusto mo mabago sitwasyon mo, imbitahan mo ang ating Panginoon. Because when you invite Jesus into your situation, things will change. So dumating ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, launch out into the deep. You are fishing. Paraphrase, you are fishing on shallow waters. Ang babaw na lang, nalunod ka pa. Gusto mo